go! Okay, panibagong araw, panibagong vlog na naman. Andito naman tayo ngayon sa Lands and Trail kung tawagin dito sa San Francisco. Naglakad-lakad lang kami para mapagpag ng kaunti yung mga kinain namin bago kami nagpunta rito. Ang sarap lang maglakad-lakad dito kasi malamig yung panahon kahit sunny, mahangin, and then sa tabing dagat pa, di ba? You like it? You like it? So nice, huh? Ain't it? Yes, I love it. So cold. I love it. I love it. Oh no, it's right. Gonna be some monster. Woo. Malaki itong Lands and Trail na ito, ano? Pero dito lang sa banda rito kami naglakad-lakad at marami pa kasi kaming pupuntahan after. Short stroll lang talaga at picture-picture ang pinunta namin dito para makita rin namin kung anong itsura ng lugar. As you can see, deconstructed na ito at marami ng vandal. Sayang lang at ang ganda sana ng lugar. Sadyang may mga tao lang talaga na nasisiyahan kapag nasisira nila yung mga lugar na gaya nito. Sana ma-developan nila or ng gobyerno kasi sayang naman kung patuloy na mapapabayaan, di ba? Ito na ang pinakamahirap. Oh, paakyat. Ay, pagkatapos ng sarap, hirap na naman. Bye bye place. Bye bye coast. Bye bye beach. Wow. Nice place, nice place. Yes. Wala ko man, hinihingal ako. Ikikita ko pa lang. Hinihingal ako. Oh no! Oh no! Mga 231 steps pa, guys. Dito pa lang kami sa ika-30th step. Yeah.
Order na ata akong Uber. Ay, sa wakas at nakaakyat din. Pa-cool down muna tayo bago bumalik sa parking lot. Sarap din ng exercise. Matarik lang talaga yung paakyat at hihingalin kan talaga. All in all, it's a nice place to chill, relax, date with your loved ones, or even just to escape for a minute to meditate on your own. Next up, dito naman tayo sa Palace of Fine Arts mag-i-stroll. Sinamantala na namin at maganda ang weather ngayong araw na ito rito. Usually kasi foggy at maambon sa Daly City. Pero napagbigyan kami ngayon ni Haring Araw para makapaglibot. Kapag talaga sa mga idarang 30s to 40s ka na, sobrang na-appreciate mo yung mga ganitong lugar kung saan payapa, pwede ka mag-relax, umupo, at magpalipas ng oras habang pinagmamasdan mo yung kagandahan ng kapaligiran. Kayo ba? Ako, aminin ko man, nung bata-bata ako, hindi naman ako mahilig magpupunta sa mga parks gaya nito. Lagi ko lang gustong mamasyal sa mga mall, bar hopping. Pero since sa tito-tita era na tayo, sobra ko nang hinahanap yung mga ganitong lugar. Buti na lang din at maraming gantong lugar sa amin sa London. At kapag meron kaming chance, talagang namamasyal kami sa mga parks, lalo't maganda ang panahon. At ayan na naman po ang mga G-Force dancers ng ASAP na pinangungunahan ni Teacher Giselle. Welcome to Villa Quintana. Welcome dito sa Napa Valley, kung saan sikat na sikat ang mga winery since sobrang daming vineyard dito. Minabuti naming mananghalian rito since free naman kami ng araw na ito at para makita rin namin kung anong meron dito. Sobrang init nung pumunta kami since summer dito at medyo malayo ito sa coast area. Buti na lang at sobrang dami ng puno rito na masisilungan at may enjoy mo pa rin kumain sa labas. Thanks, Dong. Chicken yan. Ito naman yung tray nila rito na sinetup nila sa loob para maging kainan habang tumatakbo ito. Yung vibe dito parang yung sa mga pelikula ng mga Meksikano na ang setup sa hacienda nila. Pati yung weather, ganun na ganun. Perfect rin itong location na ito kung gusto mong magpasikat sa iyong nililigawan or kung nagbabalak kang mag-propose sa iyong nobya. Napaka-romantic kasi ng place at napaka-social ng dating ba ng setup. Ang lakas makaseryo at marimar ng lugar habang hinahabol yung si Pulgoso, makikita yung si Corazon na nagluluto sa hardin.
Dito sa area na ito, feeling ko sobrang nice din sa gabi. May mga ilaw, then inom ng wine habang nakikinig sa banda. Overall, super nice ng place. Mas visit talaga siya lalo pat kung mahilig kayo sa mga wine. Wala nga palang bayad ang pagpasok at parking rito. Nag-walk-in lang kami, then naghanap lang kami ng bench sa labas para makainan. Madaming tao pero madami rin naman silang upuan para ma-accommodate yung mga bisita. Bago umuwi, syempre picture-picture muna kami rito. Pinasyal din namin si Kaylee rito sa ice skating rink sa may Vacaville area. Sobrang tagal na kasi niyang inaasam-asam na makapag-ice skating. Nung last kasi namin punta sa US, biglang sumama yung pakiramdam niya nung mag-ice skating na sana siya. So ngayong bumalik kami, na-fulfill na din niya yung matagal na niyang mini-wish. Then nung last night namin sa US, kinita ko din yung isa sa mga matalik kong kaibigan. Nung grade school kami nito, kami ang magkalaro. Ngayong parehas na kaming tatay, yung mga anak na namin ang magkalaro. As usual, wala na naman akong proper outro. So dito ko na muna tatapusin itong episode na ito. Hanggang sa muli, paalam!